Siyempre, that's my girl, diba? May sugyun. Assalamualaikum! Good morning to everybody! So, kamusta kayong lahat? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. So, for today's video is all about Tatay Digong. So, may magandang balita tayo from ICC. Yes, sa The Hague, Netherlands. Dumalaw doon ang kanyang kapatid na si Sir Bong Duterte. At ikinuwento niya yung mga bagay-bagay na gusto nating malaman syempre tungkol kay Tatay Digong. Kamusta na ba siya? And anong ginagawa niya sa loob? Base sa kanyang sinabi, masaya naman daw si Tatay Digong dahil continuous, nakakadalo ang kanyang pamilya. At alam niyo naman si Tatay Digong, lahat sa kanya okay, kayang-kaya niya pakisamahan lahat doon. At napakatalino niyang tao, 'di ba? Hindi yan gagawa ng bagay na liligwak niya. So ayan na nga, ang ating topic ngayon is tungkol doon sa impeachment tsaka doon sa peace offering ni President Bongbong Marcos. First, doon tayo sa impeachment. Sinabi daw ni Sir Bong Duterte sa kanyang kapatid na ang ating BP Sara ay gusto ng bloodbath doon sa impeachment. Anong salita ni Tatay Digong? Nangiti ang matanda. Kumbaga, ang sabi niya, Siyempre, that's my girl, diba? Proud siya sa girl niya na alam niya na ito lalaban basta nasa katwiran at totoo ang mga sinasabi. Kaya sabi niya lang, may sugyun. Diba? May sugyun. So meaning, matapang yun. Una pa lang naman talaga, pinagsabihan na ang lahat na gustong kumalaban kay BP Sara na mas matapang sa kanya si Inday Sara. Di ba pa na yan sinasabi, naku si Inday. Iba ugali ni Inday. Ganun yun. So, meaning, si BP Sara, haharapin niya ang lahat basta alam niyang nasa tama siya. Kaya, na-imagine ko yung face si Tatay Digong na nag-i-smirk na ganyan. That's my girl, di ba? Anak niya yan eh. Siyempre, mana sa kanya yan. Yun. So, ngayon, dumako naman tayo doon sa peace offering ni President Bongbong Marcos. Dito ako nagtataka eh. Sa tingin mo ba, ikaw, gawan ka ng kasalanan ni ng isang tao, ng sobra-sobrang kasalanan, na yung tatay mo ay halos, alam mo, kinaladkad papunta sa ibang bansa at ikinulong. Anong mararamdaman mo? Ikaw ba papayag ka na ganun-ganun lang, one click lang after election? Okay, back to na tayo? Back to work na tayo? Okay na tayo ulit? Ano yun, bata? Away bata? Hindi ko nga alam, isang kumukuha ng lakas ng loob itong si President Bongbong Marcos para, alam yun, magbigay ng ganyang mga statement na, okay na tayo, BP Sara. Lakas. After ng lahat ng pinagagawa, impeachment, kabi-kabila ang kaso doon sa mga kapatid. Di ba yung Attorney Zuleika, yung mga executive staff ni BP Sara, nadamay na, tayong mga DDS. Ang dami-dami na nangyari. Pasalamat ka siya, ayaw ni Tatay Digong ng di ba, ng People Power 3. Pero nagbanta na siya. Nagpasintabi na si Tatay Digong nang sabi niya nga, baka matulad ka sa tatay mo. Kaya lang malakas ang loob niya. O ngayon, sa peace offering niya, isinama niya ngayong si Baken, itong mga kabinete niya. Nangyayari talaga yan. Siyempre, pag hindi effective ang isang grupo ng staff mo, wala kang choice kundi tanggalin sila. Pero sa nakikita ko hindi sa effective. Oo. Gusto kasing patunayan ni President Marcos na ang sisi dapat doon sa mga tinanggal niya, hindi sa kanya. Yun. Nagmamalinis nga.
Diyos ko naman itong mga to. Oo, ganun yun. Yun ang laro niya doon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, 2028, gusto niyang humabol pa. Pero sabi ng asawa ko, base sa nababasa niya sa galawan nitong si BBM, to tell you honestly, ang asawa ko talaga is pro BBM siya. Oo, dumarating talaga sa yung time na, alam niyo yun, yung nagkakaroon kami ng diskusyonan tungkol sa BBM Duterte, ganyan. Kasi, alam niyo na, iba kasi ugali ng mga Arabo, di ba? Pero, may respetuhan. Akala nyo kasi, iba lang talaga ang sinosopla ko pagdating sa Duterte tsaka Marcos. Oo, kaming mag-asawa, magkaiba po kami. Ang asawa ko po, pro BBM siya. Kasi, laging sinasabi, pro-administration siya. Kung sinong nakaupo. Ganun yon. Ako hindi. Hanggang sa huli, lalabang ko to. Duterte tayo. Kaya nga, tawang-tawa ako sa kanya. Nagtatawa ko talaga asawa ko dahil doon sa, sa nangyari sa alyansa. Yun yan. Ganun yan. Kala nyo, yung mga tao lang dyan, kala nyo mga bashers lang kaaway ko. Hindi. Diba? Nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaintindihan ng asawa ko pagdating sa politika. Alam nyo na. Matagal na panahon kong hindi sinasabi sa inyo, pero ngayon sasabihin ko sa inyo. Kasi, ramdam na ramdam ko na itong si BBM tatakbo pa ng kahit na anong posisyon after ng kanyang ng kanyang paninilbihan. So 2028 for sure baka tumakbo yan. Pero sabi ng asawa ko, base sa nakikita niya sa galawan ni BBM, no, hindi na daw siya tatakbo. So, tingnan na lang natin. 'Di ba? Kami mag-asawa ganon. Tingnan na natin kung saan hahantong ang 2028 election, kung tatakbo pa ba si BBM or hindi na. Pero ako, feeling ko, yes. Ano bang feeling nyo? Comment down below kung anong nakikita ninyo. Tatakbo pa ba si BBM? Kasi hindi naman malayo eh. Bakit ba si former President Gloria? 'Di ba? Tumakbo din siya. Tapos, alam mo yun, nilalaro lang nila yung mga posisyon ng mga sa politika. Kaya tingnan natin kung saan hahantong ang 2028. Corneto, saan hahantong ang 20 pesos na bigas? So, yun lamang guys, no? Comment down below kung ano masasabi ninyo sa mga nasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. At gusto namin ipaalam sa kanya, inshallah makarating to. Mahal na mahal ka po namin, lalong-lalo na dito sa Bataan. Mahal ka po namin, Tatay Digong. Miss na miss ka na namin, miss na namin ang boses mo, at miss na namin ang pagmumura mo. Yun lamang guys, maraming salamat. Assalamualaikum.